ipapakilala ko muna sa iyo yung sasakyan natin. Okay? Umpisahan natin doon sa mga switches ng ilaw at saka signal light. O, yung stick na yan sa kaliwa, yan, napipihit yung dulo niyan. Pihitin mo muna pababa. Yan, pihitin mo, 'di ba? Namatay yung ilaw, naka-off siya. Yung boot, yan, nakatapat sa off. Pag pinihit mo ng isa pataas, kagaya ng position kanina, mapapansin mo nabubuhay yung backlight. Buhay yung park light natin yan. Yung park light, yung maliit na ilaw doon sa may headlight. Yung tinatawag na park light. Meron pang isang switch dito, ito. Yan, pag pinihit mo yan, makikita mo may light indicator na doon. It means buhay yung pag light mo. Yung pag light, yung maliit na ilaw na dalawa na bukod na nandun sa baba. Yung sa may bumper sa baba. Yun yung pag light na tinatawag. Bukod yung park light na nandun sa headlight at bukod yung pag light na nandun sa baba ng headlight. Yun yung switch niya. Makikita mo may light indicator ng pag light. Wala lang yung sa park light. Ngayon, pag pinihit mo yung dulo ulit, pihitin mo yan. Pataas. Yan yung iyong headlight. Kaya lang, wala kang makikita dyang light indicator kung buhay yung headlight. Eh di makikita mo naman yan kapag gabi. Eh di kapag madilim na yung paligid, mapapansin mo pag buhay yung ilaw. Yung ilaw natin, buhay na, kaya lang nakalubim, nakababang ganun. Kung gusto mo siyang i-high beam, ang gagawin mo lang, itutulak mo palayo yung stick. Tulak mo pala yung ganun yung stick. Yan. Makikita mo may light indicator na doon. Yung kulay asul na ilaw, ibig sabihin nun, naka-high beam yung ilaw mo. Nakataas. Hindi kaya lang, nakakasulong naman sa kasalubong pag may kasalubong sa gabi. Kaya kapag iyong ibababa, ang gagawin mo, yan, kakabigin mo lang ulit pabalik. Basta kapag iyong itataas, itutulak mo lang. O, tulakin nga ulit. Yan, high beam. Pagka iyong ibababa, kakabigin mo lang ulit pabalik. Okay, patayin mo na yung pag light. Patayin mo muna yung park light at saka yung park light. Yan. Ngayon, 'di ba patay na yung mga ilaw. Kapag kinabig mo papunta sa iyo yung stick, hatakin mong ganun. Kita mo may umiilaw. O bitawan mo. Yan ay namamatay din ng kusa kapag ganyan mo. Yan, umiilaw siya kapag kinakabig mong ganun. Yun yung passing light na tinatawag. Nakapapansin mo ba yung ibang sasakyan na nagpa-flash ng ilaw? Nagbiblink yung ilaw. Okay, yun yung tinatawag na passing light. Pagka halimbawa, kung gusto mong bigyan ng signal yung kasalubong mo, pwede mo siyang bigyan ng passing light. Nagpa-flash yung ilaw mo na yan sa unahan. Ayun, mga instances, halimbawa, may na-overtake sa kasalubong mo. Excuse. Eh baka mamaya magpang-abot kayo, magkabanggaan kayo. Malayo pa lang, kung pansin mo na kumakain siya ng lane mo, bigyan mo na ng passing light. I-blink mo na yung ilaw mo. O sakali man na nangyari na may barikada, yung barikada para sa mga school, di ba? May makikita kang ganun. Tapos nauna ka doon sa barikada, doon sa kasalubong, edi ikaw muna. Kung sakaling yung kasalubong ay malapit na, bigyan mo siya ng passing light. Gaganyan ka ng ilaw. Yan, para magbigay yung kasalubong. Kung sakaling yung kasalubong naman yung nauna magganon, nakita mo nag-flash yung ilaw, it means siya yung humihingi ng permiso sa'yo na siya muna. It means ikaw yung magbibigay kapag kasalubong mo yung nagbigay sa'yo ng passing light. Okay, kailangan marunong ka din makipag-coordinate sa mga kasabahan mo kung paano ka makikipag-communicate sa pamamagitan lang ng paggamit ng ilaw, ng passing light. Ano, yan, yung tinatawag na passing light. Kapag kinabig mo naman pababa yung stick, signal light pa kaliwa. Pag kinabig mo naman pataas, signal light pa kanan. Okay, tatandaan mo yung signal light natin ha. Kasi yan, gamit natin yan mamaya. Kada liliko pa kaliwa, pa kanan, lilipat ka man ng linya or gigilid ka ng kalsada. Okay, o, paano nga pa kaliwa? Okay, pag pa kanan, pataas. Pag off, yan, gitna lang. Okay, ayan yung ilaw at signal light natin sa kaliwa. Dito sa kanan, ito naman yung wiper. Okay, yung wiper sa unahan pag umuulan. Ngayon, pwede mong gamitin yung wiper pero basahin mo muna yung windshield. 'Di ba may tubig 'yan? Kakabigin mo lang papunta sa iyo. Hatakin mo. Ay wala na. Naubusan na 'yan ng tubig. Naubusan na ng tubig. Nagamit pala kanina. Yan. May tubig dapat 'yan, kaya lang inaubusan na. Hindi na nalagyan. Wala pala akong baon na tubig ata sa ilalim. Okay, mamaya na lang salinan. Yan. May tubig dapat 'yan pag kinakabig na ganun, kaya lang inaubusan na. Okay. Kapag naman kinabig mo pataas na ganun, yan yung temporary na wiper. Ano? Kapag kinabig mo naman pababa yung stick, o kabigyan mo pababa yung stick. Yan, isa-isa lang muna. Balik natin sa off ha. Yan, naka-off, isa lang muna pababa. Yan. Ayan yung number 1 niya. Patagal lang siya bago bumalik. Meron pa yung pangalawa, yung low, ibaba mo ng isa pa. Yan, every second na yan. Meron pang pinakamabilis yan, ibaba mo pa ng isa. Yan, ayan ang pinakamabilis niya.
Patay muna. Isa pa. Yan, naka-off na yan. Meron din yan sa likuran. Kapag yung likuran ang bubuhayin mo, ito lang, pipihitin mo lang siya pataas. Magwa-wiper yung likuran. Patay mo na ulit. Okay. Yan yung wiper natin sa kanan. And then yung ilaw at signal light sa kaliwa. Okay, ngayon yung tamang position ng kamay sa manubela ay 9 and 3 o'clock position. Babae pa ng konti, ilak mo yung thumb mo dito. Yan, para mas madali siyang ipihit mamaya kapag lumiliko ka left and right, korbada. At the same time, mas madaling kabigin yung mga stick na tinuro ko sa'yo. Yan, kapag nandyan yung position ng kamay. And then ito yung busina natin. Ito nasa palibot na to. Pero dito sa gilid, dito sa taas. Yan, kapag iyong bubusinahin, yung sasakyan natin, edi abutin mo na lang sa mga gilid-gilid. Pwede naman sa gitna. Kaya na medyo mas matigas pindutin yung busina sa gitna. O, subukan niya, busina. Yan. Agad maaari, edi responsable din nila sa paggamit ng busina. Ano? Kasi alam mo, yung pagbusina ng matagal, may possibility na masangkot ka niya sa away, sa kalsada. Kasi alam mo naman, may mga driver din na maiinitin minsan yung ulo. Baka mamaya, pag nabusinahan mo ng isang badiin, magalit naman sa iyo. Baka mamaya, awayin ka. Ngayon, yung paggamit ng busina, yan, edi patap-tap lang, ano, para lang hindi siya masyadong babad at para naman din hindi masyadong maingay doon sa labas ng yung sasakyan. And then, yung panel board natin, yung may mga, buhayin mo ulit yung park light. Yan. Okay, makikita mo yung mga numero. Yung 028, yan yung iyong tachometer. Okay, yan yung iyong RPM, revolution per minute. Mapapansin mo nakasulat times 1,000 revolution per minute. Yung 028, yan ay hanggang 8,000 RPM. Pag nag-rev ka ng gas, subukan mo tapakan yung accelerator. Okay, tumataas yan. Okay. Diyan mo makikita yung RPM o yung minor ng sasakyan mo. At dyan tayo dedepende kung kailan ka mag-change ng gear. Kapag naka first gear ka na, aarangkada yan, and then habang bumibilis yung takbo mo, tumataas din yung RPM, tumataas yung kamay. Ngayon, bago mag 3, yung RPM mo, dapat mag-change ka na to sunod na gear, second gear naman. Nababa uli yung RPM niyan. And then syempre, pag tumapa ka uli ng gas para bumilis doon sa second gear, tataas uli yung RPM. Bago ulit mag 3,000, mag-change ka ulit, second gear to third gear naman. Okay, kumbaga, padagdag pagka nabilis yung takbo mo. And then kapag nabagal ka na, pabawas naman yung cambio natin. Ano? Ngayon, yung 0 to 200, yan yung iyong kilometer per hour na speedometer, yung kasalukuyang bilis. Meron tayong maliit na digital dito sa side, yung 122,000 something na yan, yan yung mileage, kung gaano kalayo yung tinakbo ng sasakyan. Yung fuel gauge, ayan, meron tayong 2 bar ng gasolina. And then meron tayong 2 pindutan dito. Ito yung ating pindutan. Itong kaliwa na pindutan para to sa relo. Kung gusto mong i-adjust yung relo dyan, di ba may relo sa taas? Pwede mo siyang i-adjust, kaya lang hindi na natin i-adjust. Itong kanan na pindutan, ito ay auto display o trip. Pag pinindot mo siya, di makikita mo meron trip. Pwede mo siyang i-zero. Halimbawa, gusto mong i-record yung driving natin ngayon. Pwede mo siyang i-set ng 0. I-hold mo lang na matagal. Magsisiro yan. Ibig sabihin, pag tumakbo tayo, magre-record kung gaano kalayo yung tatakbuhin ng sasakyan natin hanggang sa matapos tayo ng driving. Kasunod niyan, meron tayong average. Ang nakalagay ay 13.5. Ibig sabihin, 13.5 km per liter ang consumption ng gasolina natin. Kada 13 km, isang litro ng gasolina yung kinukonsumo ng sasakyan mo. Kasunod niyan, range. Ang nakalagay, 55. Ibig sabihin, yung 2 bar ng gasolina natin, makakarating siya or makakalayo siya ng 55 km. Okay, yan yung estimated lang naman yan. Hindi naman talaga totally accurate na pagka nag-zero, ay ubos na yung gasolina mo. Meron pang reserva yan. Guide lang siya. Estimated lang siya. And then, meron tayong eco on, and dyan yung mileage. Balik ulit siya sa mileage. Yan yung original na display niya. And then dun sa baba, makikita ka may kulay pulang ilaw. Yun yung warning lights para sa handbrake. Pag binaba mo yung handbrake, mawawala yung ilaw ng warning lights. Pero itataas muna natin ulit. Okay, bubuhayin mo, papatayin muna natin yung engine kasi bukod dyan, meron pang ibang warning lights. Okay, tapakan mo yung preno. Pindutin mo ng isang pindot. Okay, di ba namatay yung makina? Huwag mo muna tatapakan ng preno. 2 pindot muna sa engine start. Isa pa. Yan, makikita mo yung ibang warning lights, ABS, airbag.
Yan, mawawala yung airbag na yun. Yun, nawala yung airbag. Ang matitira dyan, yung battery, yung sa handbrake, yung oil, yung parang takore, yung sa power steering, sa manubela, kasi mo maganit na yung manubela natin kasi patay yung engine. And then yung check engine dun sa taas ng makina. Ngayon, tapakan mo yung brake. Sige, tapak ka sa brake. Tapak, hold mo yung brake. Tapos, engine start. Okay, diba nabuhay na yung engine. Buhay na yung makina natin. Ibig sabihin, kapag nawala yung mga warning lights, yung mga nakailaw kanina, wala problema yung sasakyan natin. Good running condition siya. Pero, pag ikaw nag-start na ng engine, tapos yung mga ilaw kanina na lumabas dyan ay hindi namatay, once na binuhay mo na yung engine, ibig sabihin nun, may problema yung sasakyan mo. Defective siya. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-kondisyon, may problema dito sa part na to, kaya nakailaw yung warning lights. Kaya ipapacheck mo agad sa mga trusted mo na mekaniko kapag ikini mekaniko. O kaya sa kasa, kung saan mo kinuha yung sasakyan mo, halimbawa bago, edi ipacheck mo agad sa kasa pag may mga warning lights na nakailaw na hindi normal pagka tumatakbo yung sasakyan. Okay naman, goods naman siya. Wala naman siyang warning lights na nakailaw. Ngayon, ito na yung pinaka dashboard. Yan yung buong dashboard natin, yan nasa harapan. Meron tayong aircon window, pwede tayong mag-sounds dito kasi may head unit tayo na pwede kang mag-connect ng cellphone, pwede kang mag-radio. Meron din siyang reverse cam para sa pag-atras. And then meron tayong mga buton. Ito naman yung buton para sa aircon, para lumamig yung hangin, yung ba yung nakakompressor natin. Meron tayong anti-fog. Itong pinipindot na anti-fog para doon sa likuran. Kita mo ba yung back shield natin, may guhit-guhit na ganun. Yung maninipis. Yun ay umiinit bahagya pagka pinindot mo to. Para yung moist sa likurang bubog ay di mawala pagka nagmo-moist yung bubog. And then yung hazard, ayan yung dalawang ilaw magkabila. Signal light yan. Yung hazard, ginagamit lang yan pag nakatigil or aatras. Okay? Hindi siya ginagamit pag moving forward. Huwag kang gagamit ng hazard pag tumatakbo ka ng dire-diretso. Kasi once na naka-hazard ka, hindi ka makakagamit ng signal light pa kaliwa at signal light pa kanan. Diba? May tinuro ako sa yung signal light. Hindi ka makakasignal pag naka-hazard yan. Kaya yung mga nakasunod sa'yo, malilito. Yung mga makakasalubong mo, malilito kung saan ka pupunta. Kasi once na buhay yan, hindi ka na makakasignal ng left and right. Kaya dapat, kagaya nyan, nakasignal lagi bago pa lumiko. 30 meters before, bago lumiko, nakasignal light na. Tatansyahin mo na lang syempre. Bago ka tumating sa kanto, kailangan 30 metro bago mo marating yung kanto, nakasignal light ka na. Para aware yung mga nasa likuran at yung mga kasalubong kung saan direction ka pupunta. Kaya itong hazard, ginagamit lang siya pag nakatigil or aatras. Okay, halimbawa titigil or nakatigil ka na, tapos aatras ka, saka ginagamit yung hazard. Okay, yun lang ang paggamit ng hazard. And then meron tayong tatlong knob. Ito yung knob para sa direction of air. E pag nandito sa harapan yung focus ng hangin yan, dyan ang buga. Pag nilagay mo dito, yung hangin yan manggagaling sa dito sa taas at saka sa baba. Ngayon, kapag nilagay mo dito, yung hangin lahat nandun sa baba, sa may paanan. Pag nilagay mo dito, bukod sa paanan, merong lalabas dito sa ibabaw. Ito may butas to. Ito, pag nilagay mo na dito, direct, lahat ng hangin, doon na manggagaling sa ibabaw. Okay, doon siya lalabas. Ito naman yung pang anti-fog, pantanggal ng moist dito sa harapan. Halimbawa, nagmo-moist yung bubog mo, para mawala yung moist, kung dito sa loob nagmo-moist, ito yung gagamitin mo. Pero kung sa labas naman yung moist, edi wiper mo lang yung moist sa labas. Kapag kailangan lang itanggalin yung moist. And then yung dial from high span speed, from 1 to 3, 4. Depende sa iyo kung gaano kalamig ang gusto mo o kung gaano kalakas yung hangin. Pero normal na yung 2. Okay na yan, malamig naman yan. Ito lang pan, bago mo patayin yung makina, make sure patay yung pan. Ganun din, pagka nagbuhay ka ng engine, bago ka magbuhay ng engine, bago mo buhayin yung makina, make sure naka-off yung pan. Okay, basta bago ka magpatay, bago ka magbuhay ng makina, dapat naka-off tong pan na to. Okay, doon naka-manual tayo, kaya hindi mo maiiwasan mamaya na mamatayan ng makina, nabuhay yung aircon. Okay, goods lang yun. Wala namang problema doon kung mamatay yung makina, nabuhay yung aircon. Ang problema niyan, kapag magbubuhay ka ng makina. Kapag binuhay mo lagi yung makina mo, nabuhay yung aircon, unang masisira dyan, yung starter. Yung nagpapastart sa sasakyan mo. Kasi may dagdag load na tumatakbo
bago mo pa i-start yung engine. Kaya mahihirapan yan. Baka mamaya hindi na siya one click pag in-start mo. Pangalawa, madadamay itong aircon. At yung baterya, posible ding madamay pagka nagkataon. Kaya bago mo i-start yung engine, make sure patay yung aircon mo. Okay, ngayon, bago mo i-start, titapakan mo yung brake. And then, pindutin mo ulit ng isa. Ayan. Kapag buhay na yung makina, saka mo buhayin yung aircon. Okay. And then, yung dial from cold to hot, meron tayong cold, meron tayong heater. Dito na tayo sa cold para malamig. Meron tayong source of air. Kapag nandito, yung hangin, dito lang nagsisirculate sa loob. Pag nilagay mo dito, yung hangin naman, nanggagaling na sa labas. Yun na yung papasok dito sa loob. Kaya lang, pagka ganyan kainit yung panahon, yung hangin sa labas na pumapasok sa loob, medyo mahirap palamigin or matagal palamigin. Kaya mas maganda kung yung source of air mo nandito. Para yung hangin, dito lang nagsisirculate sa loob. Mas madali siyang palamigin. At saka pag nandito kasi, yung hangin sa labas, yan yung pumapasok sa loob. Kaya yung usok, yung amoy, malalanghap mo yan. Pagka dito nakalagay yung source of air. Kaya mas maigi dito. And then, yung ating gear selector lever.